God is able. From disability to possibility. Hello po, pinagpalang umaga, hapon, gabi mga kaagapay. Welcome po sa programang God is Able. Napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood din sa Facebook Live. At this point, nais ko lamang po sabihin, kami po ay nakapag-fellowship ni Ma'am Jo Alabastro, isa ho sa mga mabubuti nating lingkod, tapat na lingkod ni Lord sa FEBC. At nabanggit niya kung saan-saan po umaabot ang ating po mga palatuntunan. May mga taong nasa malalayong lugar, sa liban, sa laylayan ng ating bansa. May mga nasa ibang bansa through our FEBC partner channels. Meron din pong mga nasa mga bahay-bahay nila. At yun nga po, may mga nakikinig daw po sa atin mag-isa sa bahay. Kasama na po yung mga ating minamahal na may kapansanan at mga tagapag-alaga po nila. At this point, having been made aware or reminded of this truth, nais namin kayong batiin, nais namin sabihin hindi kayo nag-iisa, nais namin sabihin na sumasa inyo ang pagmamahal ng Diyos. Our love and our prayers go out to you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hindi ho madali ang buhay, kapit lamang po, tuloy lamang po tayo at kapag kasama natin si Jesus, may dahilan para magpatuloy. May dahilan para lumaban pa para sa mabubuting bagay ng Diyos. God is able. Pinabati na rin po natin ang mga nasa YouTube channel natin. Hello po. At ang atin po mga tagapakinig, tagapanood sa ating partner television channel, Channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing linggo. At kami po ay pwede nyo i-message kayon po sa Facebook comment section, sa YouTube comment section. Pwede rin mag-message. Pagdala nyo po sa ating smart number 0999-223-5675. Sa Globe number natin 0916-296-6620. At pwede pa rin ho mag-landline. We're looking forward na may mga tumawag po sa landline natin 8654-3322 local 401. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At on this very, I would say, God-appointed time, tayo po magbibigay pansin ho sa atin ho mga kaagapay na deaf o meron pong hearing impairment. At napakalaking tulong sa kanila po ng sign language. Ang nakikita nyo po sa screen ninyo, ginagawa po ng ating mga volunteers from different parts of the body of Christ. At i-welcome po natin, bibigyan natin sila muli ng pagkakataon ng boses to talk more about their experience with the deaf community and also about sign language in particular, to advocate for it. Ipopromote nila, ito na ang airtime nila para maging katulad nyo sila at mag-minister sa mga may kapansanan na may hearing impairment. Let us welcome po Miss Edna and Miss Yvette. Welcome to God is Able. Magandang umaga, magandang araw. At makikita nyo po makaagapay doon sa mga nanonood sa screen. Kapag si Edna ang magsasalita, si Yvette ang magsasign. Si Yvette magsasalita, si Edna magsasign. We will be so immersed sa experience ng sign language translation. But kamustahin mo na po natin sila. Kamusta po Ate Edna? Okay naman po ako. Thank you so much for this opportunity po. May nais ka po bang batiin at this point? Siyempre po, binabati ko po lahat po na aking mga deaf friends and deaf churchmates. Thank you. At malaki po ang impact nyo sa buhay ko. Hindi lamang po spiritually, pero talagang socially din po. Emotionally, I believe. And pati mental. Dahil hindi po talagang ang exercise po ng sign language ay talagang ginagamit po talaga mentally. Thank you po. Thank you, Edna. Ikaw naman, Yvette, ang batiin ko. Magandang morning, magandang araw. Kamusta? At may nais ka bang batiin? Hello po sa lahat. Thank you po. Nabigyan po ako ng opportunity na makapag-interview po sa oras na ito. Salamat po. Binabati ko po yung mga lahat ng deaf na nanonood, especially po sa mga estudyante ko rin po sa Southeast, sa Deaf Minister Robinson po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tuloy ko na yung pagkukwento mo, Ate Yvette. Ano bang iyo pong karanasan pagdating ho sa mga tao pong apektado ng pagiging deaf or hearing impairment? Paano ka na-expose sa kanila at paano ka kinaugnay ng Panginoon upang pumasok sa ganitong klaseng ministry?
Actually po, dahil po sa anak ko po, kasi siya po ay deaf, siya, dahil po sa kanya kasi nung una, sa probinsya po pa po kami nakatira, wala pong nagsasign. So hindi ko po alam kung paano siya i-communicate. So nung nakalipat na po kami sa Maynila, ganun din po sa public school po siya pumasok. Tapos doon po, unti-unti, nakapag-aral ng sign language. Pero konti lang po yung nalalaman ko. Nung may nag-advise sa akin na meron po sa Word of Hope, Robinson, na may deaf ministry. So, doon po, sabay po kami ng anak ko na nag-aral. Doon po nag-umpisa. At mga ilang taon na po kayo or ilang taon na po ang anak ninyo nung kayo po ay nag-aral po ng sign? Hindi ko maalala kung anong edad, pero grade 3 po siya nung time na yon. Una po, wala po siyang alam, so ng sign language. So, nung time na yun, mababa lang talaga yung grades niya. Pero nung nakapag-aral na po ng sign language, ayun po, biglang honor na siya ng ganun. So, yun po. By the sound of it po, napakalaking tulong ng sign language sa inyo pong relasyon bilang mag-ina. Bukod ho sa pagpapaganda, pagsasaayos ng kanyang grade sa school, paano pa ho naka-lift ng burden, nakatulong sa inyo ang pag-aaral ng sign bilang mag-ina? Siyempre po marami po siyang mga tanong, siyempre. Doon po, unti-unti po ako natututo na pag-explain na kailangan ko explain sa kanya kasi aside from deaf siya po ay bipolar. So, dalawa po yung niya, yung disability niya. So, kailangan ko talagang explain lahat ng bagay na hindi pa niya maintindihan. So, doon po masyadong nagiging deep yung relasyon namin, malalim po. Napakasimpleng bagay tulad ng isang language like sign pero napakalaking tulong po. Communication po mga kaagapay. Whether ikaw po ay may kapansanan o wala, pamilya pa rin ho tayo, may relationships tayo, kailangan po ng epektibong komunikasyon. At ang sign language, salamat nga po sa Diyos na imbento ito at talaga pong naipakalat. At yun po ang layunin ng episode na to, mai-promote, may advocate natin ng pag-aaral nito. Napakalaking tulong. Napakalaking tulong. So yun ang kwento po ni Ate Yvette. Puntahan po natin si Ate Edna. Ate Edna, same question po. Ano ang exposure mo sa mga tao po na may deaf condition at paano ka po napasok sa ministry na nagsa-sign language? Church interpreter po ako. In the first place po talaga pong inusig po talaga ako ni Lord to start sa ministry na iyon. Actually po, hindi pa nga po yun mabilis na pag-obey. Kasi po, nung una po ay talaga nung first year, nung nagkaroon ng invitation to learn sign language, pumunta naman po ako. Kaso nga lang po, parang dinaanan ko lang po yung kwarto, tapos umuwi na ako. Tapos hindi po huminto si Lord sa akin. Thank you, Lord. Hindi siya huminto. So second year po, ganun uli, pumunta uli ako. At that time naman, pumasok po ako sa loob ng room, po. At nung pagpasok ko ng room, lumabas din ako uli. Umuwi uli ako. Pero praise God, hindi po huminto si Lord sa akin. On the third year po, ang ginawa na po ni Lord, nung punta po ako doon sa room, wala pa pong tao. Pero isa lang po ang tao na nandoon. Tapos sabi niya, nag-aantay ka rin po ba ng sign language class? Gumanon siya sa akin. Sabi ko, oo. So out of hiya na po, hindi na po ako nakauwi. So yun, that's the start na po. After po ng Sunday na yun, every Sunday na po, bumabalik na po ako to learn the language. Ganun po ako tinawag ni Lord sa pagtungkol po. At yun po yung start ng aking sign language experience. And in your case, kasi sa case ni Yvette kanina, it's in the relationship nila mag-ina na kanya pong na-experience ang blessing ng pag-aaral ng sign language interpretation. Kayo naman po, in what way po kayo na-bless? Ano po ang nakikita nyo tulong nito sa mga tao po na pinagsisilbihan nyo? A lot of things. Kasi unang-una po, sabi ko nga kanina sa pagbati ko sa kanila, kung sila po ay feeling nila parang ako lang yung tumutulong, pero hindi po, it's actually mutual relationship po. Sa dami po ng mga natutunan ko sila, the way they handle life,
talaga naman pong napaka malaki ng impact sa akin. And of course, dahil po sa sign language na skill po, ay nakakapag-communicate po sila pagdating. Hindi lang po sa school dahil nasasamahan ko rin po sila halimbawa pag papunta sa post office, sa doctor, sa pag merong halimbawang cases, mga complaints. So napakarami pong mga fields po na kung saan kailangan ng deaf na may marunong na mag-sign language para po sa easy communication. Mga kaagapay, communication is universal. Lahat po tayo ay nilikha ng Diyos para makipag-ugnayan. Kung kailangan natin ng magsalita, sumulat, ano po, kahit sa screen ng cellphone, mag-communicate para sa everyday essentials natin, tulad ng pamimili, tulad ng pag-aaral, tulad ng pagpapadoktor. Ganun din po sa taong may kapansanan. Ganun din po sa deaf. At yun nga po, napaka-laking tulong na explain in so many ways ni Yvette at Edna. Napakalaking tulong nito sa kanila. So ipag-pray natin, nabanggit po nila kanina na sa konteksto ng church nila natutunan at nagagamit ngayon ang kanilang sign language interpretation. But bago natin puntahan ng church at ang gamit dito ng sign language, tanungin ko muna po, ano ba ang sign language? Ito ba ang pinagkaiba nito sa alphabet o sa ibang schemes of communication? Anyone could answer. Ang sign language po, it's a visual language. So kung syempre po, kung pag sinabi mong visual language, ay lahat po ginagamit mo sa kamay, yung expression ng mukha, pati yung body movement mo, kasama po yan kasi it's a very visual language. Dahil ang mga deaf po ay visual tao po sila. So hirap po sila na basahin po, magbasa. Although marami pong mga deaf na marunong magbasa, but then that's their, kumbaga ba, second language na po nila, yung written language, ano po. So, yun po yung difference. Of course, meron pa rin A, B, C, D, E, F, G ang sign language, pero same thing po, sinesenyas po siya. You mentioned na sila po ay nakakabasa ng obviously written language as a second language. May difference ba yun in terms of us na primary natin ang pagbabasa ng written language? Yes po. Bali po, sa sign language po, halimbawa po, sa Filipino sign language, kung let me emphasize that, iba po ang construction ng senyas namin. Halimbawa, kung sabihin ko, kaya sinabi niyo kanina, Pastor, how are you? So, ang senyas po namin is parang how you, yun lang po. How you lang, wala na po yung ARE, wala na po yan. Pero syempre, pag sasulat mo po yun, how are you? Yun. So, yun po yung diferensya po. Tapos, kagaya nga po na nabanggit ko, Filipino Sign Language, kasi yun po yung nakukonfuse minsan, Filipino Sign Language. So, ibig sabihin po, yung senyas po namin ay mga locally na ginagamit. So, iba po yung ginagamit sa Japan Sign Language, sa American Sign Language. Pero yung written language po ng mga deaf dito sa Pilipinas ay ginagamit po nila English. Yan po. English po ang written language nila. O kaya po pala pag napag-usapan namin before na maglalabas ang isang material para sa Ministry for the Deaf, kaya pala nabanggit na English ang ginagamit sa Pilipinas. Ano po? Nabanggit nyo iba-ibang mga bansa, iba-ibang mga variations ng language. Is it the same way with written language? Iba-iba yung grammar, iba-iba yung pag-construct ng sentences, iba-iba yung pagsusulat, so to speak, or sa pagsasign, so to speak? Yes po, iba-iba rin po. Halimbawa po, well, hindi po ako actually knowledgeable sa Japan Sign Language. Konti lang po sa American Sign Language dahil Filipino Sign Language po ay nakabase po sa American Sign Language po, no? So, medyo parang pag nagsenyas ka, barok ang dating nun. Pag nilagay mo, tinranslate mo siya as is sa written language. Yan po. So mahirap po para sa isang interpreter, halimbawa ako, na magsenyas at the same time magsalita. Although yung iba po ginagawa po nila, but it's very difficult dahil hindi po yung senyas po ay hindi po eksakto doon sa paano ko binabanggit, paano ko sinasabi. Yan po.
Oh, talagang mayroon talagang skill involved at disiplina involved ano at may nuances pa pala itong sign language. It's a whole collection pala variations nito. So salamat Edna for yes Edna, go ahead. Yes, but pero I would like to encourage pa rin kasi it's very very interesting po to learn the sign language. Yes, I think any other language naman po may difficulty sa pag-aaral, but once you are there, napaka-interesting po. You can start with a simple A B C D E, kahit nga yung alphabets lang na yon ang malalaman natin. Ang dami na po nating maisisenyas kasi pwede mo na pong spell out yon or yung my hi hello. It's malaki po ang dating sa mga deaf community natin kung at least marunong man lang tayo magsabing hello or hi, napaka-ano na po sa kanila nun, napakalaking impact na po yun. And to add pa po, sa mga sa interpreters din po, kaya medyo pag nagtagalog po kayo, yung speaker, nagtagalog po, ang sa mind po namin, ita-translate pa po namin yun sa English para maisenyas naman namin sa FSL. Ganun po. So, yun. Pero kung English yung sinasabi ng speaker, medyo easier sa amin para po kasi may step po na matatanggal na yung pag-translate from Tagalog to English. Thank you again, Miss Edna, for putting it in so few words. Ano po, nagkaroon po tayo ng introduction sa mundo ng sign language. Salamat, Edna, for that. Yvette, nabanggit kanina ni Edna na may konti siyang pa-disclaimer na masaya at makakaya na naman natin mapag-aralan kahit sino man po, ano man pong background natin. May pagkakataon tayo aralin ng sign. Mapunta ako sa experience mo. Paano ka naka-adapt kaagad sa language na ito? Ano yung mga challenges at paano mo na-overcome ito para matutunan yung sign? Una-una po, syempre meron po akong gustong sabihin sa anak ko na hindi ko masabi. So yun po nakapag-encourage sa akin na matuto uli at kailangan matuto talaga. Kaya nag-aral din po ako sa Word of Hope Robinson hanggang sa nagiging interpreter po ako doon. At saka may sub sa akin na meron sa PASA, PRID. Doon nag-aral po ako ng 2 years po. Natapos ko po yun. Kaya, ayun, hanggang sa may nag-alok na sa school na yun po ay nag-apply din po ako para magiging sign language interpreter doon sa school po. Isa sa mga napulot ko mga kaagapay sa share ni Ate Yvette, mahalagang may kilala kang deaf. Kasi syempre, paano mo ipapractice ito kung wala ka naman hong kakausapin using sign language? So, sa case ho ni Ate Yvette, yung kanya pong minamahal na anak, gusto niyang sabihan ng something, gusto niya sabihin ng I love you anak, gusto niya sabihin na good job anak. Yun po sapat na motivation po para talagang aralin ito, disiplinahin ang kanyang sarili at yun nga po kung saan-saan na po siya nakarating. At kasama na nga po natin sila nila Edna, nila Ana at nila MA sa atin pong pool of volunteers sa God is Able. So praise God, ano po, ang simpleng motivation of relationship. Kaya siguro una kong suggestion sa atin kahit sa aking sarili, bago tayo maghanap ng TV channel or platform, maghanap muna tayo na makakausap using sign language. At napakarami po nila in your family, in your community, in your network. Let's ask around. Let's get to befriend them. Kaibiganin natin sila. Paano ka makikipagkaibigan kung walang connection? So, matututo ka. Isa pa hong napulot natin po kay Ate Yvette, napaka-accessible naman pala. To support what Edna said, napaka-accessible po. Kayang-kaya ho natin aralin ito. This is for everyone. Ano po? Nanay, tatay, bata, matanda, may mga nakikinig sa atin na busy, di ba? At mamaya pupuntahan ko yung mga tanong na paano ba nila inaaral to. Pero my point at this point is napaka-accessible at pwedeng-pwede, kayang-kaya ho natin ito mga kagapay. Sana nga po, after this episode, mas spark ni Lord ang interest nyo dito. Edna, matanong kita Edna, paano ba ito aralin? How long does it take? Where do you usually study this? And ano ba yung different modes kung saan ka pwede matuto mag-sign?
Ako po nag-start ako kagaya po ni Yvette ay natuto po ako sa church. So sa church po meron pong 6 months program doon na ino-offer nila for the basic science po. At that time po actually wala pa pong FSL noon. ASL na po noon eh. So pero noong later on po na-expose po ako sa community, talaga pong yun po yung pinakamalaking part na matututo ka to be exposed sa mga deaf community, deaf people, yun po. Pero nag-aral din po ako sa College of St. Benilde. It was a 3 semesters, I think 1.5 years na pag-aaral po patungkol sa FSL 1, 2, and 3 naman po yun. Yun na po talaga Filipino Sign Language na po yun. So meron palang institutions who offer this. I like po na una pong yung nabanggit ayan, church. Praise God sa mga kapatid natin, Churches of the Lord, na merong intentional at talaga kung sistematikong programa na inaalok para matuto ang mga members sa sign language. Tayo sa God is Able, nag-aalok tayo ng basic and intermediate training para ho sa mga assistive devices. In the same way, maganda ho na may mga kapatid tayo kay Lord na nag-o-offer din po ng training for sign. Lahat ho ng mga tulong sa accessibility para ho sa mga kaagapay natin pong may kapansanan. At napakahalaga nga po ng sign. I wish we had more time. I'm sure si Edna, si Yvette, si MA, si Ana, marami silang kwento of how learning sign changed their lives and the lives of people around them. Si Yvette nga po kanina, nakwento niya na bago ang buhay nila mag-ina. Napakaraming practical uses din po. So aralin natin. So may institutions po like the church, nabanggit mo po si St. Benilde. Saan-saan pa po bang institusyon? Baka may mas malapit sa kanila na nag-o-offer ng ganito. Nabanggit din po kanina ni Sister Yvette yung PRID. Yung po, of course, more knowledgeable po ako sa CS versus the College of St. Benilde. Meron po silang online. I think hybrid po ang ino-offer nila ngayon. So they can go sa Facebook or i-Google po nila College of St. Benilde, meron po silang ganyang offer. Yun po, yung nabanggit ko po, yun po ay certification. Siguro ay i-plug ko na rin po, binigyan nyo na rin po ako ng pagkakataon kasi may message lang po ako sa akin ng teacher ko po, na nag-send lang po siya dahil ino-offer na rin po ng College of St. Benilde a 4-year course po ng BS, Bachelor of Science in Language Interpreters po, BSLI. So yan po, pwede po nyo i-Google para po open po sila. They're still waiting until June, end of June or July. Pwede nyo pong tignan po yan. Welcome po kahit po mga second courser, pwede rin po yung mga high school graduates, yan po. At yun. Welcome po kahit po hindi po connected pa sa deaf community, basta may interest po kayo, you are much welcome. Sabi nga ni Ate Edna, yun. So, sign up na po. So, may mga institutions po sila nabanggit. And mabalik ko lang yung tanong, it took 3 semesters for you. Yun ba minimum requirement para magkaroon ka ng basic proficiency? Formal education, yes. Yun po yung requirement, yes, oo. Kasi sa church po 6 months po yung aming basic sign language. Pero yung certified ka sa church, so iba rin naman po yung certification kung may formal education from a university or from a college. Siguro may mga mas particular na mga subjects, maybe specialization na ino-offer. Pero it's also encouraging to know na even in 6 months sa isang church program ay magkakaroon ka ng some competency na makapag-sign, maybe nga in the context of the church or maybe in a small group or in a ministry. And finally, before I go to Miss Yvette, Miss Edna, you mentioned na meron online options. I think maraming napangiti doon kasi busy, work from home, daming ginagawa, nag-aalaga ng anak, ministry. Mahalaga na mayroong online or hybrid options. We'd like to talk more about that. Posible ba yun? And how does it happen? Once a week ba yan? Thrice a week? Ano ang commitments? Alright. So yung sa certification po ng College of St. Benilde, yung isang SEM po nila, bale may offer po doon na online, tapos meron din silang hybrid po. Kasi importante rin po na at least maka-expose ka talaga to be kumbaga pa sa church. Iba pa rin talaga may fellowship kayo with the deaf people. So yun po, meron po sila online
kung yung certification po, once a week po yun, you can choose your schedule. Pwedeng sa hapon or sa umaga, depende po kung ano ang preference nyo, kung ano pong availability nyo. Just check out po yung kanilang schedule. Pero ngayon po, hindi ongoing po ang semester, so close pang enrollment. So I believe malapit na po mag-end yung semester, so they'll be opening it again soon, yung certification. But for the bachelor, yung BSLI po, yung Bachelor of Science, yung 4-year course po, yun naman po ay everyday po talaga yun. Kumbaga ba Monday to Friday, I believe yun po. Kasi talaga pong 4-year course po yun. It's a regular course po sa college. Kung sa bagay, I remember nag-aral ako ng very, very basic na European language. Pag nag-aral ka nga naman ng language, merong parang short version of it para maging conversational ka lang. For example, napunta ka sa Europe or sa US or another foreign-speaking country, you can ask directions, go to the mall, go to the hospital. Pero iba din yung sinasabi ni Ed ng formal course where you really learn the intricacies, ano po, yung gaano ka technical, yung grammar, yung syntax, saka yung various applications ng language. Maybe mas marunong ka na magbasa ng long text or mag-interpret ng long text or maybe literary forms. So again, it's a language. Kung paano mo hinaaral ng lingwahe, ganun din sa sign. Ate Yvette, papunta ako sa learning, sa studying, sa training experience mo. Kwento mo naman sa amin, baka may mga momshies din nakikinig dyan at nasa edad mo na rin sila at may anak sila, gusto nila mag-aral ng sign. Kwento mo naman kung paano mo na-enjoy itong learning experience mo. Nakaka-relate ka ba doon sa mga sinishare ni Ed na kanina na mga prosesong pinagdaanan niya? Siguro po, kung gusto ko talagang mag-aral ng sign language, unahin po yung titingnan nyo muna kung anong purpose nyo, kung bakit kayo gustong mag-aral ng sign language. Halimbawa, meron kayong kapitbahay na deaf. So, yun po ang punan nyo hugot na para makapag-aral kayo at mainggan nyo kayong mag-aral ng sign language dahil gusto nyo siyang tulungan. So, yun po, kailangan nyo po siyang kausapin. Kasi dati po kami, nung kami ng anak ko hindi marunong mag-sign language, meron po kaming mga kapitbahay na deaf po. Nung nalaman po nila na deaf po yung anak ko at saka ako interesado, lagi nila akong pinupuntahan sa bahay at tinuturuan. So yun po, magandang umpisa po yun ng aming pag-aaral ng sign language. Tapos sila po din po ang nagdala sa amin sa church para po mag-aral din doon. Oo. Kasalukuyan doon si Mark pa yung leader namin nung time na yon. So, pag nakita po kasi nila na interesado ka, tutulungan ka kasi nila eh. Kasi masaya yung mga deaf na mayroon na namang madadagdag na interpreter. So, yun po, naging mabilis din po yung pagkatuto ko ng sign language. Mahirap po siya, pero kung yung puso mo talaga nasa mga deaf, madali lang po yun. Kahit naman po yung sinabi ni Edna na mga nag-aral kung saan-saan St. Benil, PRID, kung saan institusyon, hindi po yun, sa totoo lang, hindi po yun talagang sukatan ng pagiging magaling na interpreter. Kundi kung gaano mo kadalas kausapin yung mga deaf, doon po ang mas mabilis na pag-angat mo sa matututo ng sign language. Doon po, mas mabilis po yun. Marami nga po akong kakilala, nag-aral po sa ganyan, pero pag nag-sign, ewan ko po, oo, iba pa rin po yung nakipag-ugnayan ka sa mga deaf po. Salamat Ate Yvette for that very important piece of wisdom na it goes back to our nabanggit ni Ate Yvette yung purpose mo, bakit mo gustong aralin ito, and sana part of your purpose is because may paggagamitan ka, hindi lang institusyon kundi may paggagamitan kang relationship, maybe family relationship, friendship outside, at work, friendship in the church, spiritual connection. Mahalaga po na meron tayong kausap.
Natuwa din ako sa sinabi ni Ate Yvette secondly na sinabi po niya na natutuwa yung mga deaf na may nadadagdag na bagong interpreter and so they willingly parang mentorship yan eh. Give you free mentorship. Sila ang magiging, I think, isa sa mga pinakamahusay mong guro ay yung deaf din o yung hearing impaired din. Kasi mundo nila yun eh. At meron din silang sariling pakikipag-ugnayan and I'm sure just like any language, meron din again, meron na naman pong mga nuances at intricacies within that language. So siguro pag nag-usap yung mga deaf sa Pilipinas, say versus sa China, say versus sa United States, may mga mapapansin din sigurong pagkakaiba-iba na cultural din at particular sa karanasan nila. So nagbavari din po at nag-evolve ang language. So maganda talagang ma-expose tayo sa kanila. Ang pinupunto ko lang dito talagang pasukin natin ang mundo nila. Kung pupunta ka ng ibang bansa, papracticein mo yung bagong language na tutunan mo, natuto ka ng German, pupunta ka ng Germany, talagang pupunta ka sa mga tindahan ng sausage. Pupunta ka talaga sa mga museum nila. Talagang kakausap ka ng mga everyday Germans. Ganon din po sa sign language. Talagang kailangan kausapin mo at may regular pakikipag-ugnayan. I like yung term ni Ate Yvette, pakikipag-ugnayan. Tayo, hindi lang to technical na kaya kita kausapin kasi marami naman palang magagaling mag-sign eh. Pero meron din talaga pong, just like communication po, no? Meron talagang puso at may pamamaraan din. Sinabi nga po sa salita ng Diyos, we have to speak the truth in love. I think magandang gabayan, even as you do sign language, kausapin natin, sabihin natin ang totoo, pero mapuspos tayo ng pagmamahal at mabubuting intensyon sa mga kaagapay natin po na deaf or hearing impaired. Nabanggit mo Ate Yvette, ikaw po ay inakap ng deaf community. Ikaw naman, Edna, mapunta naman ako sa iyo. Ikaw ba minentor ka din ng mga deaf at may sino-sino mga para naging parang mga life professors mo in this journey? Definitely po mga deaf po talaga well dito po sa Pilipinas may law po na talagang dapat deaf ang magtuturo ng Filipino Sign Language kahit po sa class or what have you. Pero pagdating po yung sa labas, talaga ang mga deaf din po talaga ang magtuturo. Kasi kagaya po sa totoong buhay, hindi naman po lahat matututunan sa klase, sa classroom yun. Pero yung sa mga real situation po, paglabas na po ng classroom, doon natin talaga mas maraming matututunan from them, from the deaf community themselves. Is it possible to learn sign language with a one-on-one mentorship? Halimbawa, say some expert teaches you, hindi naman siya deaf, pero is it possible to learn that way? May kilala kang teacher, may kilala kang practitioner ng sign language, mag-sit down kayo, magka-private sessions kayo, maging private tutor mo siya? No, wala po. Hindi po. Dapat po talaga deaf. Sabi nga po kung pwede ko pong si Dr. Stris Bustos is a UP professor po. Sabi niya po ay parang iba po yung brain structure ng deaf. Kaya hindi po natin siya makakatch ng iba yung pagtakbo ng isip nila. Kaya mas the best po sila na sila mismo ang magtuturo ng kanilang language. And besides that, hindi lang po kasi basta-basta language. Gaya nga po nasabi niyo kanina, Pastor, is yung culture din po. As long as dapat kasama sa pag-aaral mo ng language is matutunan mo din yung culture nila for a better communication. And having mentioned culture, matanong ko kayo, siguro Edna muna then Yvette, ano napansin nyo sa kultura po ng deaf community? May mga particular ba kayo napansin na medyo iba at nabigla rin kayo o namangha kayo sa how they interact with each other? Grabe po ang emotion nila. Akala nyo tahimik kasi sa deaf, pero hindi, maingay po sila. Yan, kasi hindi naman po sila mute, di po ba? So may imik po sila. So yun yung mga surprises na natutunan ko. And pag nag-usap po sila, talagang pag-usapan nila very deep. Halimbawa, may pag-usapan nila pag yung Word of God. Actually, marami po akong natutunan or deeper knowledge about the Word of God through them. Kasi po pag pinag-usapan po nila yun, tapos at sinenyas nila, ang tingin ko po, mas nagkakaroon po ako ng remembrance or iba po yung pagkaka-learn ko. Pag nakita ko yung senyas, yung pala yung ibig sabihin, kahit po yung mga kanta. Meron po mga kanta na pag kinakanta natin, akala natin naiintindihan natin, pero pag
pag isa-sign ko na, paano nga ba isenyas ko? At pag sinenyas ko na, yun pala yung ibig sabihin nun. I wish I can remember a song. I'll try to remember a song para po validate ko po yung sinasabi ko. Pero yun po, those are mga iba-iba pong cultures ng deaf. Because nga, well, Ate Edna is trying to remember that song. Because nga po napaka-visual, I would also like to say demonstrative language ng sign. Kasi sabi ni Ate Ed na namamangha siya how emotionally expressive they are. I think pakagapay dahil nasanay tayo sa spoken and written text. Minsan na nadedetach yung emotion from it. Nasasanay tayo na plain language. Kaya nga siguro, minsan pag nag-text ka tapos walang emoji na smiley face, akala mo nagtatampo sa'yo yung kausap mo or galit sa'yo kasi nasanay tayo with plain letters. Sila wala silang choice. Kailangan nila pong gumalaw. Kailangan nila magkaroon ng facial expressions. Kailangan nila magkaroon ng body movements bukod pa ho sa sistema ng sign. At it's beautiful. I think they teach us about the beauty of language po in communication. Na you have to mean what you say. And you have to be very careful what you say. Isa itong mga bagay po na take for granted natin. So while Edna is remembering that song, at babalikan natin siya mamaya, how about you, Ate Yvette? Ano mga na-observe mo sa deaf community kung saan ka napabilang? Iniisip ko rin kasi marami din po. Iba kasi yung culture ng mga deaf eh. Kakaiba talaga at malaking pagkakaiba talaga sa mga regular na mga tao. Ang isa po sa yung mga language lang talaga nila na sinabi mo nga sa kanila, dapat careful po tayo na magsalita, magsabi, magsulat kasi iba yung dating sa kanila. Oo, kaya kailangan talaga may interpreter kasi nag-iiba yung meaning pagdating sa kanila eh. O kaya nga minsan lagi kong sinasabi sa anak ko nga nadidepress, bakit ganito? Ay, hindi naman ganyan ang ibig sabihin. Ganito. Kasi sa mga regular na tao, yung hindi deaf, ganito yung meaning, hindi ganyan. So, iba talaga yung dating nila. At saka magkakapare-pareho po sila talaga. Yung ugali nila, parehas, halos. Kasi ganito eh. Kasi ganito yung, lalo na sa sign language, ganito yung sign namin. Sabi ko, iba yung meaning yan. Oo. Sabi ng mga kasama ko ganito. Kasi ganun yung culture eh. Di ba yung culture kung ano yung ginawa ng isa, halos lahat na magkakapareho na kasi ganito kami, ganito yung deaf, ganito. Hindi mo na mababawi yan eh. Kahit kailan kasi ganyan na talaga sila. Sinasabi nga ng mga hearing, bakit hindi nyo tinuturuan yung mga deaf ng tamang English? Oo, sabi ko, tinuturuan namin yan, pero ganyan talaga sila. Ganito yung talaga yung pagkakasulat nila, ganito yung pagkakasabi nila, ganito pagkakasalita, hindi mo mababawi kahit anong sulat mo o turo mo sa kanila, ganito talaga. Kasi mas hindi nila naintindihan kung tamang English pag sinulat mo eh. Nag-iiba yung meaning. Kaya ayun, yun talaga, yung language nila. Gets, Ate Yvette. If I may pigain pa kita a bit, may particular halimbawa ka ba habang nagsasalita ako, try mo i-remember kung saan nagkaroon kayo ng miscommunication ng anak mo na kailangan mo i-clarify. So, ito, sasalita ako. I-bring up ko lang yung point mga kaagapay ng mental health. Lahat po tayo, kasi pati ang mga kaagapay natin may kapansanan, talaga pong words have meaning whether it's spoken, written, or signed, may meaning ito po. At dahil nga po minsan may differences in the way we communicate and what we communicate, nasasaktan din po natin po ang mga atin po mga minamahal na kaagapay na hearing impaired or deaf. At talagang subject tayo. Di naman tayo perfecto. We are subject to miscommunication. So Ate Yvette, may naalala kang time na may nasabi ka, na-sign ka, o nasabi ka na hindi ho natama yung landing, kumbaga, sa yung anak at kinailangan mong i-clarify sa kanya ito? Siguro ito, lawakan ko na lang po. Sa anong mga area usually nagkakaroon o anong klaseng conversations or maybe topics nagkakaroon ng miscommunication?
Sa school po, sa mga announcement, mga ganun. Oo. Tapos, ayun, lalo na sa teacher, pag sinasabing ganun, hindi naman ganun ibig sabihin, iba. Mhm. Oo. So, more on school din po. Mga instructions. Yes po. I see, I see. So, mga kaagapay, no? Sobrang basic po na instructions pero subject to miscommunication din po. Thank you, Ate Yvette, for bringing that important matter up. Ate Edna, naalala mo na yung kanta? Hindi ko pa po naalala. Marami po yun, pero hindi ko po naalala. Pero to add po dun sa sinasabi ni Yvette, example po, isa halimbawa po, meron po, recently lang po nakasama ko po yung isang deaf, and syempre hindi ko na po babanggitin yung name, kasi po nakawan po siya ng laptop. Tapos nagpasama po siya sa doon sa City Hall nila kasi na ano po nakuha po yung nabalik yung laptop nasa City Hall, so kailangan niyang i-claim. Nangyari po yung pagkuha niya ng laptop parang 2 days after na. So, sabi niya, kausapin mo naman yung nanay ko, sabi niya, kasi chinichismis niya ako sa mga kapitbahay. Ayoko nang chinichismis niya ako, ganon. Sana gusto ko private, ganon, sabi nung deaf sa akin. O di sige, sabi ko, sige, kausapin ko, sabi ko. So nung dumating sila, nung nakita po kami, di kinausap ko si mama, sabi ko sa kanya kung ano yung feeling po nung deaf na anak niya. Ang explanation po nung mother niya, may sindahan daw po kasi sila, pero nagsarado. Siyempre magtatanong yung mga kapitbahay, bakit kayo nagsarado? Tapos na-news pa pala yung pagnanakaw na yun. Kayo ba yung naging victim? Siyempre, hindi na po naiwasan ni mother na i-explain, kami yon, pero ganun lang, hindi na niya dinetalye. Pero ang feeling po nung deaf, talagang to the details po na nag-share si mami. Kasi ganun po yung deaf, na pag nakikita po nila, na halimbawa, ako po yung deaf, at nakikita nila na may nag-uusap, ang feeling po nila sila po yung pinag-uusapan. Kaya napaka-importante po na pag may deaf kang kasama, dapat po may nagsasenyas or dapat may nag-explain, ito ang pinag-uusapan namin. Kasi ang feeling po talaga nila, sila yung pinag-uusapan. You bring one very important point of etiquette, na maging sensitibo ho tayo kapag nagsasalita tayo in our common communication mode at may kasama tayong deaf at hindi sila nakakasabay. Ang tendency nga naman, tingin nila pinag-uusapan sila. At given ang wiring ng brain ng tao, ang default natin, hindi maganda yung pinag-uusapan tungkol sa kanila. Medyo we tend to gravitate towards negative thoughts more easily than positive thoughts. Ate Edna, may dadagdag ka pa since we're on the subject matter of etiquette. How do we move around? Mamaya babalikan natin yung language, pero let's talk about general life with them. May mga basic do's and don'ts na dapat natin tandaan patungkol sa pagkikisalamuha with the deaf. Alright po. Yung halimbawa, pag tinanong po ng deaf, ano ang sinabi? Wag po natin sasabihin, wala yun, hindi importante. Very hurtful po yun sa kanila. Or kaya, hindi importante. Siyempre, isipin mo, hindi importante, pero pinag-uusapan yun. That's something important. It's just that, ang feeling na ayaw mo lang silang involved. Very, very hurtful po yun sa kanila. And another thing is, actually, ayun nga, kagaya po ng sinabi ko sa kanina, siyempre po, hindi na po natin silang tinatawag na deaf and mute. Deaf po sila, kasi iba po yung mute. Hindi na po natin sila tinatawag na deaf and dumb. Yun, very, very old term yun, pero kung minsan, may gumagamit pa rin po nun. Ang proper po na pagtawag sa kanila is deaf lang po. Kung yung mga signs sa written language, ang mga deaf na malaki, kung nababasa niyo po, malaki yung D, ibig sabihin po, yung mga tao na marunong magsenyas. Pero pag you're referring to people na hindi pa marunong magsenyas, so you use the letter D na maliit ang D, deaf na maliit yung D, gano'n naman po. And actually ngayon, hindi na rin po, well, it is still new, yung PWD, kung hangga't maaari, ang ano natin nila, ibuuin na po natin, persons with disabilities. Yan po. Yun ang gusto nila ipatawag ng simpleng PWD para po mas personal daw po kasi yun. And actually po, Pastor, pating hearing impaired, hindi na rin po nila yung ginagamit. Just call them simply deaf. Yun po. Yan po.
Actually, sa inyo ko nga natutunan yun eh. Just simply call them deaf. So I have to disabuse the language using the term hearing impaired at ngayon na-incorporate na natin to plainly just call it deaf, the condition of being deaf. Tuloy na natin yung etiquette conversation natin kasi very helpful to sa general public. Sabihin natin hindi ako marunong mag-sign at may kailangan akong sabihin sa deaf. Default iisipin ko, isulat ko sa papel or lagay ko sa cellphone. Is that the most effective way of doing it? Yes. Siguro mas makakapag-share si Miss Yvette kasi siya po talaga yung sa bahay is at nag-umpisa sila ay hindi sila marunong mag-sign language, natuto sila mag-sign language. Miss Yvette? Yes po, importante po yun. Kahit na hindi po sinusulat, tapos action ka lang, ina-act mo kung paano gagawin. Halimbawa, maghugas ka ng plato, ganyan. Ganun, kasi hindi marunong eh. Lakad ka doon, hugas, plato, yan, ganyan, ganyan, hugas, tapos lagay mo doon, gaganon. Napaka-importante po nun. Nakakatawang tingnan, pero helpful po yun. Mas naiintindihan yun. Kasi kasi yung FSL, Filipino Sign Language, ngayon lang din yan lumalabas na FSL pala yung mga ginagawang ganun. Yung gesture lang, yung sa kamay, sa mukha, pag galit ka, pakita mong galit ka. Hindi yung galit ka pero nakangiti. So hindi, hindi po. Talagang pakita mo na visual nga, di ba sila? So pakita mo talaga kung ano yung emosyon through sa katawan mo. Ayun po. So at least isa sa mga nakapapulot ko at this point, kahit hindi ka marunong mag-sign, subukan mo pa rin silang Yes po. kaugnayin, kausapin. Kasi nga po, total ang language naman nila is very visual, demonstrative, hindi gawin mo rin po. Dun sa mga nakikinig sa radyo, ang ginawa ni Ate Yvette kanina lang po, itinuruan niya tayo paano maghugas ng plato. Then po, pinakita lang po niya step by step using body movements. Ano po, pag walking, ginamit niya yung dalawang daliri niya, naglalakad. Kapag naguhugas, yung dalawang kamay niya, yung dalawang palad ho niya, nagsaslide with each other. Ano po, pag maglalagay na sa lalagyan, sa dryer, ilalagay mo lang. As in the act of doing it, maganda na pala yun. Hindi naman po nila kayo tatawanan o mamaliitin. Mas mabuti na po yung nasabi natin kaysa hindi natin sinabi. Tinulungan natin sila rather than hindi natin sila tinulungan. So thank you Ate Yvette. Napaka-helpful, encouraging nun. Di ko po sinasabing huwag kayong mag-aral ng sign at daanin nyo na lang sa sarili nyo. Mag-invento kayo ng inyong code of language. Training is important but it is not an excuse for us to still effectively communicate, especially yung ating affirmation, instruction, love, word of God sa kanila. So thank you Ate Yvette for sharing that. Now na mapunta naman po ko sa Panginoon po at sa mga layunin ng Diyos. This might be a profound question but I think this has to be asked, both of you. Ako naniniwala po ako mga kaagapay na ginawa tayo ng Diyos para sa bawat isa. Meron tayong kailangan mula sa bawat isa. May matutulong at may magagawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating neighborly relations. Kaya nga ang utos ng Panginoon, love your neighbor. Pagdating sa mga deaf, ano sa tingin niyo ang dahilan? Bakit po sila diregalo ng Diyos sa buhay natin? Ano ang mga nakikita nyo, na-experience yung blessings ng Diyos with your life with the deaf? So siguro Ate Yvette na po magsimula bilang nanay. Nung una po, hindi ko po alam kung bakit nangyayari yan. Kasi hindi naman po deaf yung anak ko. Nung pagkalabas niya, hindi po siya deaf. Nakapagsalita po siya. Nangyari lang na deaf siya dahil overdose ng gamot. Doktor na rin po ang may gawa. Tinurukan ng hindi ko alam kung anong tinurok doon dahil mataas yung lagnat niya, ayaw bumaba dahil daw sabi may dengue fever po. Nung dinala namin siya sa ibang city, sabi ng doktor, sabi ko may dengue daw, sabi ng doktor. Sabi, wala naman dengue, pero tapos na po, tinurukan ng inject, ewan ko kung ano yan. After 3 months, doon ko palang nalaman na hindi na siya
react ng mga tawag, ignore na niya lahat. Yung pala, hindi na siya nakakarinig. Yun. Dati, syempre, galit na galit ako. Syempre, unang anak ko, no, yung si Shannon, unang anak ko siya. Syempre, mahal na mahal mo, unang anak mo eh. Eh, matagal yung years, pinipilit kong, kahit deaf siya, pinipilit kong maging normal siya, ganyan. May mga mali din ako mga nagawa nun sa kanya kasi hindi ko nga siguro natanggap. Hanggang sa dumating yung panahon, nagpunta kami sa Maynila, ayun, hindi po kasi, wala po kasi akong trabaho, pastor eh. Ang nangyari, kundi dahil sa anak ko, hindi ako nag-sign language, hindi ako nag-aral, hindi po ako makapasok sa school. So napakalaking bagay sa akin ngayon na ito yung kinabubuhay namin ngayon. Dahil sa kanya. Ngayon ko lang na napagtanto kung bakit nangyari lahat dahil may purpose ang Panginoon. Marami ako na-reach out ng mga deaf. Kahit sa school, meron akong subject na homeroom. 1 hour lang po yun, pero nagagamit ko po yun sa pagtuturo sa kanila ng Word of God. Pinapatanggap ko sila. So, sabi ko, may purpose talaga ang Panginoon kung bakit nangyari yan. Mahirap man, pero sige lang, basta nasa Panginoon ka. Yan lang po. Sobrang nakaka-relate ako, Ate Yvette, sa shinare mo na mahirap sabihin na gumanda ang buhay natin dahil sa kanila. Pero dahil kami rin mag-asawa ay may journey sa disability, masasabi ko na in a God's special way, gumanda ang buhay natin dahil sa regalo ng Diyos ng mga may kapansanan sa buhay natin. Sa case nyo po, sa case ko ganun din. Hanap buhay, in my case, ministry opportunities, at nagkaroon tayo ng komunidad. Nagkaroon tayo ng bagong pamilya na inakap tayo, especially pag church, pamilya na may pananampalataya na umakap sa atin. Salamat, Ate Yvette, sa pagbabahagi. Ako, personally, ngayon ko lang nalaman kung gaano kalalim ang pinagdaanan nyo, gaano kahirap. Pero sabi nga ni Ate Yvette, may mga layunin po, may purposes ang Diyos. Amen at amen to that. At bukod pa ho doon, God is able. May kaya ng Diyos gawin ang mga mabubuting layunin niya sa buhay natin. Ate Yvette, salamat sa pagbubukas ng puso. Ate Edna, kayo naman po, anong nakikita niyong malinaw na mga dahilan ng Diyos? Bakit ho tayo niregaluhan ng mga deaf sa buhay natin? Well, sa buhay ko naman po, siguro hindi lang deaf. Na-mention ko before, I also have a father na meron din pong disability po, no? And sa lahat po ng yun, true, na-touch naman po ako sa sinabi ni Yvette, ano po, na talaga pong hindi po natin maintindihan in the first place, pero pag just let go and let God, talagang makikita mo po yung kagandahan ng kanyang plano. Napaka better than what we can think of. Ano po, talagang dahil po sa deaf community, natuto po akong maintindihan kung paano po ang ibig sabihin ng Diyos na love, yung totoong love, na hindi lang yung madali, pero kahit na in difficult situation, you can still show love. Kasi yun po yung ginawa din ni Lord sa atin. So yun po. Sila'y pagkakataon magmahal. Salamat, Ate Edna, sa paalala na yun nga po, as the time of this recording, papasok na po yung Wheels for the World, isa nating caravan sa pamamahagi po ng assistive devices this year in Las Piñas in Cainta, Rizal. Iniisip ko, bakit nga ba tayo naghahanda? We go to great lengths of doing this kind of ministry. At sa case nyo po sa deaf ministries o your respective deaf ministries. At iniisip natin kasi may nangangailangan tao. Si Yvette, kailangan ng anak niya eh. Si Edna, kailangan ng mga kaibigan niya, ng mga marami po niyang inaabot na deaf. Mas sa totoo lang sa aking pagmamuni-muni, sa aking pagtanto, pinakita rin naman ni Lord, kailangan din natin yun. Kailangan natin sila. Dahil sila'y pagkakataon natin, i-fulfill yung pagkataon natin. What do I mean? They are opportunities for us to love our neighbor. Paano ka nga ba magmamahal kung wala ka namang neighbor, kung wala ka namang kapwa-tao? Hindi ka kumpletong tao hanggang di ka natuto magmahal. At magmahal, sabi nga ni Edna, tulad ng Panginoon, na may sakripisyo, pagbibigay ng sarili, talagang pagmamahal ho na dinemonstrate ni Jesus na humantong sa krus ng Kalbaryo upang maging kaligtasan natin na tumanggap sa Kanya o tatanggap sa Kanya. And kung wala ang mga deaf, kung wala ang mga may kapansanan,
kung wala ang mga mahihirap, kung wala ang mga nasa kulungan, kung wala ang mga taong ligaw at sira-sira ang buhay, paano natin mapapractice yung ating call to love our neighbors if we don't have them? So salamat sa paalala, ladies, sisters in Christ, na talagang blessing sa atin ang mga deaf. Blessing sa atin ang mga may kapansanan, at upang kung ang simpleng price of entering their world and seeing the purposes of God is to study sign language, then that is a price I pray we are most willing to pay. And I praise God sa mga taong bukas sa pag-aaral ng sign para pasukin ang mundo nila. Siguro as we conclude, dalawa na lamang po. Ito medyo mabilisan na lamang din. Kung meron kayong isang sentence na isa-sign at baka may nanonood na deaf nito sa TV or sa YouTube, ano ang sasabihin nyo sa kanila? At yung partner nyo sa kabila, pwedeng pa-interpret yung sinabi nung nag-sign. So if you just want to say, I love you, maybe you sign that out and your partner will interpret that. Yvette, isipin mo anak mo siguro ang nanonood nito sometime today, in the future. Anong sasabihin mo sa kanya? In one sentence or maybe two, ano ang mahalagang gusto niyo sabihin sa kanila? Okay? So simulan ko muna kay Yvette bilang nanay. Sign what you wanna say to your son and to the deaf community. Hi, Janine. I love you very much no matter what happened. Ang buhay ko'y binuong nabuo dahil sa iyo. Hanggang sa kamatayan, nandito lang ako. At saka sa mga estudyante kong deaf, lagi po ako nandito. Hanggat nasa poder po kayo, paglalaban ko kayo. Yun lang po. Salamat, Ate Yvette. At sa mga nasa TV, nasa YouTube, sana nakita niyo yung beauty nung interaction, nung spoken at nung signed language. At makita niyo ang beauty of communication. Pareho lang po sinabi nila. Sinabi ni Yvette, mahal na mahal niyang kanyang anak, sa mga estudyante niya, nandyan lamang siya para sa kanila. Ate Edna, pagkakataon mo kausapin ang mga tagapakinig natin, anong nais mong sabihin? This is for the deaf community and also for the hearing community. Let us shorten the gap in terms of communication sa dalawang kultura. Let us shorten the gap. Yes. Short, truthful, and sweet. Paano natin i-sign yun? I think that's how we will end this episode, with the challenge. Pakisign nga po ulit po para maturuan po natin yung mga nakikinig. Sana lahat, pero I'm sure meron pong mga nasa radyo so hindi nila makikita ito. Ang expression po shorten ba? Tama? Shorten the gap or bridge the gap. Okay? So Ate Edna, pakisign nga po yung statement na yun. Okay. Pag yan, sige ikaw muna, Miss Yvette, sasabihin ko. Kasi po, kagaya nga po ng sinabi kanina, interpretation po ang sign language. Interpretation nga po. So I can interpret it differently sa senyas po ni Miss Yvette. Kung ako po, isasenyas ko po siya ng ganito. Ito ay deaf group. Ito naman ay hearing group. Shorten the gap. And mabilisan, Jesus loves you. I think that's also a message you want to get across. Jesus loves you in the simplest way you can communicate it. Well, ako, ganyan. Pwede naman po Jesus loves you. Yan. I guess yun na po. Jesus loves you. Kasi ito ba yung cross? Yes. Ito po yung Jesus. Dahil po sa nails. Nails on the cross. Okay. Diba? Nagtuturo ka na ng cross. Yes. Loves. Loves. You. Wonderful. Mga kagapay, on that note, nais natin pong pasalamatan si Ate Yvette at ni Edna po. Bitin ng oras, napakaganda ng usapan, but I hope and pray siguro after today. Bukod sa na-encourage kayo mag-aral, mag-sign, kaya natin to. Pangalawa I hope na-encourage tayo na mas maging intentional at mas maging aware sa ating pag-abot, pagmamahal sa deaf community. Mga kaagapay, natapos na naman po ang isang oras ng ating pong napakagandang pag-uusap. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pag-interpret ng sign. Ito po ang programang God is Able, Serbisyong PWD. Again, pagbati sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, nasa FEBC Radio TV at sa GCTV, saan man kayo sa mundo. Jesus loves you. Receive that love in any language that you receive it.
Ako po si Brother Pastor Paulo Sanchez. Kami po ang programang God is Able, daan ay katatagan at pag-asa sa mga Filipino PWDs. At naniniwala tayo, kitang-kita po, dinig na dinig at basang-basa sa sign, from disability to possibility. God bless you po, and we love you. God is able, from disability to possibility.